So we will be recording this session para if you want to get back to it, yan, meron kayong babalikan. So by the way, the recording will be uploaded sa ating Facebook group. If you want to join, ito siya, webaccessibility.ph/community. So please join our Facebook groups. We plan to do regular online talks, workshops, ganyan. And then we also plan to post regular content then tips, yan, in design and development, in UX related to accessibility in the group. So, yeah. Okay, so I think I can introduce you na. Yeah, okay. So, good afternoon ulit. Amazing people. This is our first webinar in Web Accessibility PH. And so this is going to be an introduction to web accessibility. My name is Kat, yeah, and I'm a UX designer specializing in web accessibility, and I will be your host today. Yeah. So let me introduce our speaker today. His name is Gerson. If you don't know him yet, he is one of my longest time friends, a freelance WordPress developer with an impressive 12-year experience. So 12 years na. He was also the one who encouraged me to do freelancing and the person who introduced me to accessibility. So for the past 2 years, he has been dedicating himself to accessibility development. Yeah. And we have been working together for a couple of years. Again, siya nga yung nag-introduce sa akin in freelancing. And in terms of design and development, we've teamed up with a couple of projects, including joining the Accessibility Internet Rally last year, which is a global competition for accessibility. And there we won first place. Yan. So yeah, so today Gerson will show us or will share with us why web accessibility is important, and how it will help us create a more inclusive digital experience para sa lahat. No? So in the Philippines, accessibility is a little, I'd say, taboo. Medyo buzzword lang siya for now, but our goal is to share and to somehow educate people about accessibility and its importance. So yeah, get comfy, it's rainy, grab coffee if you need, grab snacks, and then let's listen to Gerson's talk. Good afternoon ulit, guys. All right. Thank you, Kat. And thank you din sa lahat ng attendees natin. Currently, we have 24 dito sa room. Really appreciate na nandito kayo. Marami akong hindi kilala actually. So I'm really surprised. Kasi pinost ko lang to sa wall ko and then may share. And somehow, you're all here to learn about web accessibility. So straight from the heart, sobrang salamat sa pag-attend niyo dito sa talk natin. So let me just share my screen. Okay, can you guys see my screen? Ayan. All right. So itong topic natin is introduction to web accessibility, no? Dun nga sa post ko sabi ko kasi sobrang inconsistent and as much as possible ayoko na ganito nakikita ng mga tao nagpe-present bida-bida, ganun. So
gusto ko sana yung paunti-unti lang i-share kung ano lang yung maisipan ko. Pero I thought na without this introduction, parang yung mga share ko is hindi masyadong magmamatter, walang masyadong impact. Kasi iba yung gusto kong maging path nyo sa web accessibility, hindi yung puro about skills agad. So this is more of a general topic na hindi siya para sa developers, hindi siya sa designers, sa mga writers. So this is for everyone. And I hope na I'll be able to impart something sa talk na to sa inyo. And I'd like to start by introducing myself dun sa mga hindi pa nakakilala sa akin. So my name is Gerson Lacdao. I'm from Oriental Mindoro. So sa right side ng screen, makikita niyo yung picture ko naka-mountain bike, nasa tuktok ng isang hill dito sa amin and overlooking sa baba. So na-introduce na naman ako ni Kat. So I'll just share yung journey ko sa web accessibility. Pero let me give you a bit of background sa naging journey ko with regard to freelancing. So 2009, few years na akong graduate nito, pero nag-nursing ako, pero by this time, I think wala pa akong work sa hospital. Puro ano pa lang yan. So nag-explore ako ng freelancing kasi syempre mahirap naman graduate ka na hindi ka pa rin kumikita, no? And so by 2011, nag-start ako freelancing is writing yung ginagawa ko. So 2011, nag-switch ako to WordPress development and management. Medyo na-burnout ako dun sa pagsusulat kasi yung demand sa amin is like minimum 10 articles per day yung susulat. So medyo nalulugaw na yung utak ko. So by 2011, nag-switch ako to WordPress development and management. Kasi yung mga pinapasulat sa aming articles before, sabihin ng client ko, i-post, ikaw na rin mag-post nito dun sa WordPress website natin. So eventually, natutunan ko yung back-end ng WordPress, yung kung paano siya i-manage. And eventually, parang na-realize ko mas gusto ko yung ganito, na hindi kailangang laging huhukayin ng utak para makapag-produce ng deliverables every day. And by this time, nag-work na ako sa hospital nito. So pinapagsabay ko siya. Full-time ko yung sa hospital, and then pag-uwi ko galing sa duty, nagmamanage ako ng mga client websites. So by 2012, natapos yung contract ko sa hospital. I decided na hindi na mag-renew. And kumbaga parang sumugal na lang sa freelancing. Kasi yung sinusweldo ko sa part-time ng freelancing, mas malaki kaysa sweldo sa full-time na hospital work. And mas rewarding siya. And yung mga gusto kong gawin, so mas marami akong time freedom, kumbaga iniisip ko nun, mas magiging productive ako dito sa freelancing. So nag full-time ako, and it was a thriving, I was thriving. Hindi man ganun ka pero yung experience para sa akin, sobrang mas masaya ako dito sa ginagawa ko sa freelancing. By 2015, na-register ko yung business ko. And ayun, nangyari yung pandemic 2020, hindi ko na pala nasulat dito. 2020 nangyari yung pandemic. Not that it had a negative effect sa business ko. Pero ayan, dumami yung di ba? Dumami yung mga freelancers na galing sa corporate or whatever. Sino dito yung mga naging freelancers nung pandemic time, mga 2020 yon. 2019, 2020. Ayan. So marami nga akong na-encounter na mga naging freelancers ng 2020 kasi 'di ba? Lucrative nga naman yung aside sa pwedeng maging malaki yung kita mo, nasa bahay ka lang. Hindi mo na kailangan mag-commute, lalo na yung sa mga nakatira sa cities na sobrang hassle mag-commute. So hindi siya sa akin, I didn't see it as a bad thing kasi mas maganda na
yung freelancing is discover ng marami. And ang nakita ko lang kasi sa pagdami ng freelancers, dumami rin yung mga tools na lumalabas, mga para mapadali yung buhay ng freelancers, yung paggawa ng deliverables. Pero ang napansin ko, sa pagbilis ng ng technology, pag-evolve ng technology, yung mga tools na lumalabas is hindi rin nagiging accessible yung mga output uh, na mga documents, sa mga websites o whatever deliverables na ginagawa ng freelancers. And medyo doon ako naging concerned. Tapos ang nangyari, nag-aral ako ng web accessibility na I stumbled on a course para kumbaga mas lumawak pa yung knowledge ko about it. I took this Introduction to Web Accessibility rin yung title niya, by EDX. It's a company called EDX. So part ng mga natutunan ko doon is yun din yung mga i-share ko dito. Kasi sobrang naging mind-blowing nung course na yun para sa akin. Kumbaga, by that time na nag-explore pa lang, yung na-realize ko na yung mga tao na may disabilities, sobrang dami nilang frustrations sa pag-browse ng mga websites. Kasi merong mga hindi sila magamit na mga functions, hindi nila ma-access na information. And I realized na isa ako sa mga nagko-contribute dun sa dun sa frustration nila na yan. The way I create websites that time, hindi ako gumagamit ng best practices, hindi ko pa alam actually yung about sa web accessibility. So ayun, na-realize ko na isa ako sa mga nagko-cause ng frustrations ng maraming tao. So even in the middle of the course, kumbaga very instant sa akin na nakapag-decide na ito yung gusto kong i-focus, itong web accessibility. Kasi aside sa yung quality ng work ko is gaganda, meron siyang kasama na na social responsibility. Ayun. So after 1 year, ayun, nakita ko nga yung AIR competition or Accessibility Internet Rally. So bida-bida tayo. Na-recruit ko yan si Kat, tsaka siya nag-recruit din ng isang friend niya. Tsaka yung isa kong kakilala na na-meet ko sa Facebook na ngayon is business partner ko na. So ni-recruit ko sila na sumali kami dito. So mga first timers kami lahat, mga bago lang din lahat sa accessibility. And ayun nga, to cut the story short, nanalo kami dito sa competition na to. So that was 6 months of creating a website for a non-profit client. Ayan. Tapos 2023, inopen namin ito, and now we're here na. Inopen namin itong Web Accessibility Philippines. Kasi yun nga, napansin ko na walang masyadong nagtuturo about this. Actually, wala akong na-encounter. I mean, that time na nag-start ako, wala akong kilala na ibang Filipino na nag-offer ng anything na related sa web accessibility. O siguro meron naman nun, pero kumbaga hindi talaga siya actively na tinuturo, like dun sa ibang mga skills siguro like email copywriting or web development na sobrang kahit konting search mo lang, ang daming lalabas na results about mga ganong topics. So as much as I want to stay na kumbaga low key or parang lang, yung hindi nasa spotlight. Ayan, kami ni Kat, kumbaga parehas kaming super introvert. Ayaw namin na parang center of attention or ganito, nagli-lead ng mga talks. So natatawa nga kami kapag naiisip namin na dati nakasiksik lang tayo sa kwarto, tapos ngayon nandito na tayo, nag-spearhead ng mga ganitong klaseng event. So doon napansin ko rin yung naging growth namin, and I'm really hoping na this community
makatulong dun sa marami pang freelancers na ma-incorporate yung web accessibility sa work natin. Okay. So, punta na tayo dito sa main topic. Enough about me, enough about us. Punta tayo dito sa main topic natin, which is web accessibility. So, start tayo. Ano ba tong web accessibility? So, simple definition lang. It's a practice of making your website, your app, your documents accessible and usable by anyone, regardless of their disabilities. So, yung website, yung apps, yung documents, hindi lang naman yan isang tao or dalawa yung yung responsible. Maraming stakeholders diyan. Ano tayo, parang show of hands or by numbers na lang. Sino yung mga dito, designers type 1. Yung mga anything with design yung yung work nila type 1. Oh, dahil na rin. Wow. Ayan, maraming designers. How about mga developers naman? Where are my people at? Mga developers, whether WordPress or Webflow. Ayan. Ayan, type 2. Astig yung parehas na design and development. No? Galing. Ano pa ba? Mga writers naman, type 3. Sino mga writers? Yun. Meron tayong isa. Ano pa ba? Yung branding pala sa designer rin yun. Ayan, si Yana and Dennis are writers. Sino yung not necessarily sa sa deliverables but managing teams like project manager, yung sa management level ng HR, mga ganun. Meron bang ganun dito? Product manager. Ayan. Ayan. Yan. So meron tayong mga ganun dito. Ayan, QA, si Jake. Ayan, so iba-iba tayo ng work, pero lahat tayo has something to contribute sa accessibility ng products natin, ng website or whatever, kung ano man yung ginagawa natin. And actually hindi lang tayo yung responsible, because web accessibility is actually a collaborative work. So lahat 'yan, even our managers, actually sa top level ng management, dapat diyan talaga magsimula yung web accessibility. So naka-incorporate sa procurement ng mga software or even hardware, sa policies ng company. So mas ideal na naka-baked in na yung accessibility. Pero right now, paano ba tayo mag-start sa web accessibility? So how do we get started? So pwede kasi na we start with lists, like pwede ko kayong bigyan ng mga bagay na i-check nyo lang kapag nagawa yun, accessible na yung So but it doesn't really I wouldn't really recommend it as a great start pagdating sa web accessibility. Mas pwede siya kasing pwede siyang constantly i-revise mo, merong mga nagiging obsolete, merong nadi-discover na mas magandang mga strategies. So I wouldn't recommend it as a start pagdating sa pag-aaral about web accessibility. Well, how about guidelines? So itong guidelines, for example, yung Web Content Accessibility Guidelines or yung WCAG, siya yung parang Bible ng mga web accessibility professionals. So nandito yung mga set of guidelines na binigay ng World Wide Web Consortium para kumbaga pag nagawa mo yon, it helps with the accessibility of your product. Pero ang problem kasi dito, yung WCAG, it's so overwhelming kasi sobrang extensive list niya. And kumbaga nung una ko tong na nakita, parang malulugaw yung utak ko kapag dito ako nag-start.
So I really wouldn't recommend it. Although as important as it is, hindi siya yung magandang start for me. How about legal requirements? So kayo sa ibang bansa, legal requirement yung web accessibility. Meron silang mga laws about it. So sa Pilipinas wala naman tayo ng ganun. Well, kahit meron naman, baka malamang hindi rin yan may implement. Pero sa ibang bansa kasi yung laws nila, some are more punitive than others, na kapag hindi ka naka-comply dito, meron kang babayaran na penalties, na fines. Tsaka syempre yung reputation mo madadamage, magkakaroon ka ng bad feedback sa sa branding mo, naka-attach sa branding mo. Personally, ayokong mag-start with legal yung compliance lang kasi it's based more on fear, and hindi siya in anything naman, almost anything, hindi siya magandang motivation yung compliance lang, kumbaga para para makasunod lang, masabing makasunod lang. So I wouldn't recommend it as a start. So what I would recommend is to start with people. Kasi web accessibility is all about people. It's about real people na merong disabilities, na gumagamit ng mga websites natin, gumagamit ng mga apps, nagbabasa ng mga documents na ginagawa natin. So it's all about them, itong web accessibility. So the best way to start with web accessibility is to understand kung paano gumagamit ng internet, paano nagbabrowse ng websites yung mga tao na may disabilities. So it's really all about user experience. So yung mga mga UX designers, sobrang halaga ng role ninyo pagdating sa web accessibility. Pero syempre, hindi lang naman UX designers yung responsible pagdating sa experience ng mga tao sa websites. So lahat ng stakeholders diyan, meron tayong contribution dun sa part na 'yon. So discuss natin tong people with disabilities. Pero I'd like to change your perspective siguro pagdating sa term na disability. Kasi normally kapag sinabing people with disability, ang perception natin is itong mga tao na to, meron silang hindi magawa. So for example, sa blind people, hindi sila makakita, sa mga bingi, hindi sila makarinig. So yung mga ganon yung perspective natin when it comes to the term na disability. Pero pagdating sa web accessibility, disability does not necessarily mean na they can't do something. In this regard, disability means merong mismatch sa design, sa environment, and dun sa tao. So for example, lahat na itong mga examples natin na to na nasa screen, merong bulag, merong may Down syndrome, merong elderly, merong paralyzed, tapos merong may bata na may nabingi. So lahat sila, kaya nilang mag-browse ng websites. So it's not a disability, kumbaga, if you think about it. Lahat sila, kaya nilang mag-browse ng websites. Pero it is the website na hindi nakaka-accommodate dun sa needs nila, dun sa technologies na ginagamit nila para mag-browse yung websites na yun. So there's a mismatch between their ability and dun sa environment, which is yung website. So gusto ko magbigay ng mas na example. I'll stop sharing for a moment and open ako ng video. So this is just a 30-second video, parang commercial, for you to understand better siguro kung ano yung sinasabi ko na mismatch between the person and their environment.
Do you guys see it? The video player? Yes, okay. So, play natin. Bonjour, je voudrais ouvrir un compte. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Yeah. So, yun lang siya. Very quick lang. 30-second na video lang. So, ano yung napansin nyo doon? Ano yung napansin nyo doon sa video? Yeah, it's the other way around. Yeah. So dun sa video, it's a kind of a theoretical city na everything is designed for people with disabilities. So yung roads nila, kumbaga yung pedestrian area is for people in wheelchairs. Yung customer support dun sa bank, nagsa-sign language siya. So yung isang tao na hindi naman nakakaintindi ng sign language, hindi niya maintindihan kung ano yung sinasabi nung support dun sa bank yung teller. Yung payphones, kung napansin nyo, sobrang baba kasi optimized siya for people who use wheelchairs. So yung hindi gumagamit ng wheelchair, yuyuko pa siya ng ganun para lang maging ka-level niya yung payphone. So medyo old na commercial na to, baka yung mga Gen Z natin dito hindi alam yung mga payphone. Yung napansin niyo rin yung sa library. So lahat ng books, isa lang ang kulay. Tapos walang mga art, walang mga drawing do sa cover ng books, walang mga title. Tapos braille. Kung napansin niyo, braille yung books. So as someone na walang disability, pag pumunta ka doon, hindi mo naman sasabihin na hindi mo sasabihin na bobo ka, hindi mo masasabi na wala kang kakayanan. Kasi kaya mo namang magbasa, kaya mo namang makipag-usap, kaya mo yung gawin yung mga bagay. Pero dahil yung environment is not optimized for you, hindi siya match dun sa kaya mong gawin, nandun yung discrepancy. Nagkakaroon ngayon ng frustration na kahit kaya mo namang gumawa ng isang bagay, hindi accessible yung kumbaga hindi mo siya magawa kasi nga yung environment is hindi match para sa iyo. So yun yung isang magandang analogy pagdating dito sa pagdating sa term na disability. So people with vision disabilities, cognitive disabilities, auditory disabilities, motor disabilities, tsaka yung elderly natin na sometimes they have all these four disabilities. So tingnan natin yung disability as a mismatch instead of something that they can't do. So paano ba ginagamit ng people with disabilities in technology to browse websites? And ano yung ways nila para makapag-browse ng mga websites natin? So one of the technologies they use is called the screen reader. So dito sa upper left, gumagamit siya ng screen reader. So it's a software na binabasa niya lahat ng text na nasa screen. So any text na makikita niya sa screen, i-announce niya dun sa user, and the user navigates with keyboards. Kasi halimbawa, di ba, kung bulag ka, hindi ka naman makagamit ng mouse, hindi mo makikita yung cursor kung nasa screen. So ang ginagamit niya is keyboard. So kapag nag-press ka kasi ng tab sa keyboard,
yung focus malilipat dun sa mga interactive elements. So sa mga links, mga buttons, mapupunta siya doon. And you can also use the arrow keys para mag-browse dun sa web page. So itong sa next naman, meron siyang parang gadget sa na naka-attach dun sa glasses niya. So this detects yung movement ng cheeks. Para ang logic niya is parang sa keyboard din. Kasi yung sa paggalaw ng cheeks niya, nagagalaw din yung focus nung keyboard. And then next meron ditong gumagamit ng screen magnifier. Kasi siguro low vision, so yung screen, na-notice natin to sa mga parents natin, sa mga grandparents natin, na yung cellphone nila or tablet or computer, yung browser, nakaset na sobrang laki ng mga text or gumagamit talaga sila ng software specifically for screen magnification. Merong mga completely blind na gumagamit nitong digital braille. So, ano rin to sa mga deaf blind. So, yung parehas na bingi at saka bulag. So, yung screen reader hindi magiging useful para sa kanila. Kasi kapag nagsalita yung screen reader, hindi rin naman nila maririnig. So, yung instead na sabihin ng screen reader, ma-feed dito sa braille. Tapos, by touch naman nila yung mababasa. So, merong mga bumps dyan na nag-correspond sa letters. And doon nila mababasa kung ano yung sinasabi dun sa screen. Meron din dito na I think she's using kind of a stick, or I'm not sure if this is sip and puff. Ang logic din niya is it's also a switch technology na similar sa yung logic sa paggamit ng keyboard na para sa etong technology na to is para dun sa mga may motor disabilities na hindi nakakagamit masyado ng kamay nila. So, yung bibig na lang nila din yung ginagamit for navigating dun sa different interactive elements sa website. So, meron din kasi na gumagamit talaga ng literal na stick na pang pindot sa keyboard, pang pindot dun sa screen. So, may mga ganong mga tao din. And also itong keyboard na mention ko na kanina, very useful ito sa mga tao na hindi nakakagamit ng mouse. Ayan. Unfortunately kasi maraming websites are hindi na-accommodate yung mga ganitong klaseng technologies, wherein by default dapat, kasi yung HTML5 napaka-powerful niyan. Kapag ginamit mo ng tama yung HTML5, itong mga technologies na to, ma-accommodate niya. Wala ka namang kailangang gawing masyadong extra para sabihin na gawing accessible yung website mo, yung application mo. So pag ginamit mo lang ng tama yung HTML5, sobrang na yan. It goes a long way. Yun nga, unfortunately, na-mention ko kanina sa dumadami yung technologies ngayon, sobrang bilis ng evolution. Nagsasuffer naman yung output. So, merong organization sa US, it's called WebAIM. Every year, chine-check nila yung top 1 million websites. So, yan yung mga maraming traffic, yung mga sikat na mga websites, mga from sikat na companies. Ngayon, na-discover nila over the years, nasa 96.something% ng top 1 million websites na yun are merong accessibility issues. So isipin mo yun. Even top companies, ang daming problems ng website nila pagdating sa web accessibility. So I just imagine the frustration for some people. So bigyan ko kayo ng mga examples ng mga tao na may disabilities para mas maka-relate tayo. I think this is the best way para, yun nga na-mention ko kanina, this is the best way para simulan natin yung journey ng web accessibility by knowing people with disabilities, by understanding kung paano sila, kung ano yung mga nagiging challenges nila, and kung paano sila nagko-cope dun sa mga sa mga challenges na yun. So this first example, si Glenda.
Glenda is a brilliant speaker, author, pero meron siyang cerebral palsy. So, ang nangyayari, meron siyang kumbaga parang napaparalyze din yung may paralysis din sa sa motor at saka sa speech. So medyo kumbaga pag nagsalita siya hindi mo talaga maintindihan, medyo garbled yung speech. Tapos yung use ng niya ng limbs niya, ng hands niya is hindi dependable. So ang ginagawa ni may limited control of hands and arms. Ang ginagawa ni Glenda, she only uses her left thumb to type. So yun lang yung kumbaga siguro strong enough or medyo agile enough to use the keyboard. So left thumb lang yung nagagamit niya pag type. So imagine na siguro sobrang bagal niya mag-type and kumbaga may struggle talaga. Gumagamit siya ng joystick instead of a mouse. So same logic with using a keyboard na kumbaga paisa-isang element yan, ililipat niya yung focus. Ayan. So ibang mga challenges niya kapag nag-visit siya ng ibang website, walang keyboard support. So minsan kasi madalas kapag pumunta ka sa isang website, pag nag-press ka ng tab, ideally makikita mo yung focus ng screen. Merong border na normally black yon border, na kapag press mo ng tab, lilipat-lipat siya sa iba-ibang mga links. Ngayon, yung ibang website and yung ibang developer, inaalis yun, yung focus na yun. Guilty ako dyan dati. So sa mga developers, nagawa niyo na ba yan dati? Or ginagawa niyo ba yan ngayon? Kasi ignorant naman ako dati pagdating dito sa Hindi ko alam kung ano yung use niya, kung bakit may ganon. Hindi nga naman siya masyadong magandang tingnan, lalo na kung yung default color is color and style hindi akma dun sa ginawa ng designer. So minsan yung designer din ang pasimuno sa pag-aalis nung ganun . So ngayon kahit mag-press ka ng tab, hindi mo naman nakikita kung nasa na yung focus ng screen. So 'di ba? Imagine niyo kung sino dito yung nagne-Netflix sa TV o kaya may gaming console, 'di ba? Kapag magta-type kayo doon, magse-search, hinahanap niyo isa-isa yung mga characters, 'di ba? O kaya kung maghahanap kayo ng games, kapag naglilipat-lipat kayo ng games, nakikita niyo merong border yung kung saan yung naka-focus nung yung currently naka-focus. Kapag press niyo ng left key, lilipat siya sa next item. Tapos malalaman nyo na lumipat siya kasi yung next item na yung merong border, di ba? So kung hindi kasi kung walang keyboard support yung website natin, hindi malalaman ng mga keyboard users kung nasa na yung focus. So pwedeng trial and error na lang sila. So pag press mo yan, ay mali pala yung link. So babalik na naman, hahanapin nila. So it's really really frustrating. So isa pang challenge nila is kagaya nito ni Glenda. Meron siyang ang pang type lang niya is yung left thumb. So sobrang bagal. And there are some forms na merong time limit. For example, yung last time na nagamit ko is yung yung sa application sa bank, kapag mag-open ka ng bank account or even kahit anong financial related na na website like siguro PayPal or similar services, meron silang time limit sa ng form. Sa Cebu Pacific pala, sabi ko yung brand. Sa mga airlines, kasi siguro time sensitive din yung nila, yung mga products nila kasi kapag nagbabad ka dun sa isang seat, kapag may seat sale, 'di ba? Parang gusto nila maibenta yun as much as possible. Kung nagbabad ka doon, hindi na yun makukuha ng ibang tao. So naglalagay talaga sila ng time limit. Ngayon, for people like Glenda, it becomes a hassle kasi mabagal ka na nga mag-type tapos may time pressure pa. O, di ba? Paano ka pa makakapag-book ng maayos niyan? So, isa pa nilang naging challenge is kapag walang
yung mga image links, tsaka walang text, yung buttons, mga ganun, walang text alternative. Kapag din sobrang inconsistent and complex ng design, so maraming mga designers na nagpapabibo masyado, gusto sobrang pag land ng visitor dun sa website is wow, ganun. Pero after that, it becomes annoying na usually yung mga ganong klaseng yung ganong klaseng website. So for people with disabilities, it's always a hassle, it's always annoying for them. Ayan, gumagamit din siya pala ng text to speech kasi nga yung voice niya is kumbaga mahirap maintindihan. Isa pang example natin, this is Martin. She's a student. Nagkaroon siya ng siya ay hard of hearing since birth. So nakakarinig siya pero not enough to understand speech. Meron siyang nag-aral siya ng sign language as a child and nagde-depend siya sa captions and transcript kapag nag-watch ng videos. So sa mga tao na merong auditory challenges, isa talaga sa mga common challenge yung sa pag-watch ng mga videos, sa pag-listen sa audios like mga podcasts, so yung services like YouTube or other video streaming sites. So challenge talaga yan sa kanila kapag walang captions. Kasi paano nga naman maintindihan yung sinasabi ng tao dun sa video kung walang captions, di ba? So try mong manood ng nakamute. Tingnan natin kung maintindihan mo yung kung ano yung nangyayari. Meron ding minsan gumagamit tayo ng media players na hindi natin makontrol yung hindi lumalabas yung toolbars. Nakatago yung toolbars, so yung volume, yung closed captions hindi rin ma-turn on. Tapos meron mga websites na voice interaction lang. Like yung mga local business websites na ang call to action is call now. So if you're someone na hindi nakakarinig tapos walang contact form, ang call to action lang is call now, how would you be able to get this service kung dapat tumawag ka hindi ka nga makarinig, di ba? So yan, isa sa mga nagiging challenges nila yan. And isa pa, watching live news kapag walang sign language support. Yan. So sa mga live events usually mga ganyan. Even sa mga streaming na videos. So isa pang example, I'm not sure if you know this guy. He's called Steven. Ano na siya ngayon? Namatay na siya. He's a theoretical physicist, professor, author. Meron siyang sakit na ALS. Amyotrophic lateral sclerosis. Basta ganun. Nasisira yung nerves niya gradually. So anong nangyari? Nawalan siya ng control sa arms and hands niya, naging paralyzed siya. Ang ginagamit niya is switch technology din. So similar dun sa logic ng keyboard na through the movement ng cheek niya, nalilipat niya yung cursor. Tapos sa pag-blink niya, dun yung parang equivalent ng click, kumbaga. Ayan. So gumagamit din siya ng text-to-speech. Kung narinig niyo na siyang mag-lecture or kung napanood niyo siya sa Big Bang Theory. So ganun yung way niya to cope. So isa sa mga challenges ng mga people with motor disabilities is yung no keyboard support din. So similar dun sa kanina kay Glenda na kapag walang keyboard support, hindi rin niya ma-access yung ibang content sa website na kailangan niyang ma-browse. So kung walang keyboard support yan, paano niya ma-access yung information na yan? Halimbawa, merong mga buttons, mga submit buttons sa forms na hindi tama yung pagkakagawa.
hindi siya ma-access ng keyboard kasi hindi siya coded as a button. Minsan yung div lang siya. So sa mga developers dyan, you probably understand yung mga div. So kapag div kasi yung ginamit, hindi siya accessible sa keyboard. Hindi siya na-navigate ng keyboard. So kapag yun ang ginamit mong submit button, hindi siya magagamit ng mga taong gumagamit ng keyboard navigation. So yung controls kapag walang text and very inconsistent din at saka complex yung navigation or yung overall layout ng website, it becomes difficult for people with motor disabilities. So isa pang motor disabilities yung mga nag-shake yung hands tapos pipindot sa cellphone. Tapos sobrang dikit-dikit yung mga buttons mo. Pag pindot nila dito, ang main nilang ipindutin yung link mo sa Facebook. Pero ang napindot nila yung isang button na magpo-purchase pala ng So it's also something to consider sa ating mga designers and developers. So another example, this is Helen. She's a CEO of a beauty company. Tama ba yung ganun? So, meron siyang through age kasi meron na siyang low vision problems. So, she has a hard time seeing content of a web page in its normal size. Kaya ang ginagamit niya screen magnification. Tapos yung browser niya nakaset to a large font. So, sa mga tao may low vision, isa sa mga common challenges din nila is yung again yung sa layout, inconsistent yung navigation, at tapos yung color contrast ng text against the background. So kung halimbawa itong yellow, makikita niyo itong yellow color dito sa dito sa slide. Kung ang text ko dito is white, it's gonna be hard to read even sa ating mga walang disability sa pagdating sa eyesight. So it's gonna be hard to read. So how much more for people with low vision. So yun ding mga naka-fix na yung size ng text. So kapag gumagamit tayo ng pixels na unit, pag nag-set ng font size, hindi na-adjust yun ng mga merong low vision na kino-configure yung browser nila for to adapt. Yung iba na-adjust naman nila but nagkakaroon ng overflow wherein kailangan na nilang tawag dito. Nagiging yung side to side. Lumalabas yung scroll bar side to side. So kailangan nila mag-scroll papunta sa right para lang yung lumabas sa screen na mga text and elements is makita pa nila. So ideally kasi dapat wala siya nung ganun, wala siya nung scroll bar na side to side. So dapat lahat pa pa vertical lang. Ito si Anthony. So siya, totally blind, no eyesight, gumagamit siya ng screen reader and gumagamit siya ng mouse, ng keyboard instead of a mouse for navigation. So parehas sila ng issues with other people with disabilities. So yung images and buttons na walang alternative text, hindi nila alam ngayon kung kapag finocus na kasi yun ng screen reader, hindi naman nakikita ng screen reader yung image kung ano yung drawing dun sa image, kung ano yung nandun sa picture. Kaya lang nila nare-relay yun dun sa user kasi may provided na alternative text dun sa image na yun. So kapag hindi tayo nagpo-provide ng alt text dun sa mga ginagawa nating mga ini-insert natin na image, hindi yun nakikita ng mga taong gumagamit ng screen reader. So kapag wala ring keyboard support, since keyboard yung ginagamit nila, so it becomes a challenge for them. Ito naman si Haben Girma. Siya ay isang lawyer, human rights lawyer, and the first blind and deaf person na graduate sa Harvard Law. So she's a brilliant speaker then and author. Both deaf and blind, gumagamit siya ng screen reader plus yung braille.
kasi hindi naman siya nakakarinig. So dapat yung sinasabi ng screen reader, mababasa niya through the Braille keyboard. Ayan, ganito yung itsura ng Braille keyboard. May mga bumps siya diyan na doon niya nababasa. Kumbaga nag-pop up yung yung mga bumps na yon, depende sa kung anong character yung nababasa sa screen. And this one is Sarah. So si Sarah, meron siyang cognitive disability na yung mga nababasa niya hindi napaprocess ng utak niya. Ang napaprocess lang niya yung naririnig niya. So even if she's a sighted person, wala naman siyang vision problems, gumagamit pa rin siya ng screen reader. Kasi nga, yung napaprocess lang niya yung information sa website kapag naririnig niya. Ayan. Ayan. So sa mga itong cognitive disabilities, it's a really wide spectrum ng mga tao. Sobrang diverse ng population na to kasi iba-ibang klaseng cognitive disabilities yung pwedeng magkaroon ng isang tao. Halimbawa yung may learning difficulties, kagaya nito ni Sarah na ang napaprocess lang niyang information ay yung mga naririnig niya. Yung mga dyslexic, yung may problem naman sila sa pagbabasa, like yung na-interchange nila yung mga characters sa alphabet na almost the same, like yung B tsaka D, yung mga ganong characters. Yung mga may ADHD, ayan. So may nakausap akong ADHD before. Ang isa sa mga challenge niya kapag yung malaking block ng text sa isang web page, alam niyo yun, siguro sa mga blogs, kapag ganun yung nandun sa web page, so it becomes a challenge for them to read. So either skip na lang nila yon or ma-frustrate silang basahin. Ayun. So kapag super complex din ng layout na ginawa ng designer, mahirap din siyang i-process para dun sa ibang tao. And there are also some people with cognitive disabilities like yung may epilepsy, may seizure problems, na kapag yung website na ginawa mo merong animations na may flashing lights, nati-trigger yung seizure nila. So hindi ka na nga nakatulong, potentially nakapatay ka pa ng tao, di ba? Dahil hindi accessible yung dahil paggawa-gawa ka ng may mga flashing lights pa na effect dun sa website mo. So pati yung mga moving content, mga animations, mga sliders, 'di ba? Gustong-gusto natin 'yan. Nailagay sa kasi maganda, gumagalaw, tuwa-tuwa yung client, 'di ba? Pero for people with cognitive disability, some of them hindi siya nagiging magandang experience. Kaya ideally sa mga ganong instances dapat merong mga way para ma-stop yung animations. So ayun. But wait, there's more. Ayan. So itong accessibility, hindi lang siya para dun sa mga tao na merong mga physical disabilities. Kasi kapag ginawa nating accessible yung website, even yung mga tao na wala namang disabilities pero nasa situation sila na nagkakaroon sila somehow ng handicap, nagbe-benefit din doon. So for example, etong sa first picture natin, tanghaling tapat, naglalakad ka sa kalsada, naghahanap ka ng mga kainan na resto, so nag-search ka sa Google. Ngayon, sobrang tirik ng araw, yung glare ng screen mo, nahihirapan ka ngayon makita yung nasa screen. So kung poor yung color contrast ng website, hindi niya mababasa masyado yung nandun sa screen. Kaya kung maganda naman yung color contrast, madali niya pa rin mabasa yung information sa screen kahit na may glare pa rin, may glare yung araw. So isa pang example sa ating mga freelancers,
Ito kapag halimbawa tulog na lahat tapos 'di ba ang sarap magtrabaho sa gabi, tahimik, walang masyadong distractions. Pero ayaw din nating maging maingay pero gusto natin may i-watch na video so hinaan natin yung volume o kaya minsan naka-mute. Pero kung walang caption, 'di ba? Nasabi ko kanina pa, kung walang caption, paano mo maintindihan yung bagong chismis about about Lea Salonga, yung mga ganung ano ba nangyari dito kay Lea Salonga? Bakit ang tare-tare ito? So ngayon, yung interaction nila nung cameraman, nung nag-video, hindi mo ngayon masundan kasi walang caption yung ano ba naman to nag-release tong ah, itong sino bang mga chismosang vlogger dyan. Nag-release tong hindi wala nilagyan ng caption, edi hindi ko marinig. So, di ba? Pupunta ka pa sa o hanapin mo pa kung saan yung earbuds mo ay nawawala nga yung kabila, o di ba? So, kung may caption 'yan, maintindihan mo kung ano nangyari sa video. So, another example, itong isang kapag nasa area ka na mahina yung yung signal ng internet. Minsan text lang yung naglo-load, minsan yung image hindi. So kung walang alternative text yan, hindi mo alam kung anong context nitong kung anong nandito sa image na to. Halimbawa nagbabasa ka ng blog about cooking, tapos merong picture doon supposedly kung paano binalot yung isang yung lumpia. Hindi nga nag-load yung picture eh. Paano mo makikita ngayon kung paano binalot yung lumpia? So kung nandun ka sa remote area, ngayon pa-triangle yung lumpia mo kasi hindi mo nakita na niro-roll lang pala yung lumpia. So example lang naman 'yan. So kung merong alternative text yung merong magandang alternative text yung picture, maintindihan mo kahit di mag-load yung picture, alam mo kung ano yung laman niya and maintindihan mo kung ano yung context niya dito sa article or sa web page or kung ano man yung web page na tinitingnan mo. Isang example dito yung mga naka-free data sa Facebook. 'Di ba walang images 'yon? Hindi naglo-load yung puro text lang, 'di ba? 'Di ba parang napo-FOMO ka kapag may bagong chismis tapos hindi ko alam kung anong laman nitong picture na to. Mapapa-load ka ngayon. Paano kung last money mo na pala 'yon? So yung kapag may alternative text na pino-provide dun sa images, so mas naiintindihan natin yung So kahit wala naman tayong disabilities, nagbe-benefit pa rin tayo doon sa na yun. Isa pang situational na or temporary disability kapag nagkaroon tayo ng injury halimbawa sa kamay, tapos hindi natin magamit yung kamay natin pag browse ng mouse. So mga ganong scenario, whether situational or temporary, so yung disabilities, minsan nakakaranas din tayo niyan. It doesn't have to be permanent like visual disabilities or cognitive or whatever. So lahat tayo nakakaranas ng ganitong situations. So what can we take away from this? Na even as na walang disabilities, ayun inulit ko lang. Nagbe-benefit pa rin tayo kapag yung isang website, yung isang app ay accessible. So ang tawag doon, it's a curb cut effect. Alam niyo yung curb cut sa mga sidewalk. 'Di ba elevated yung sidewalk from the road. So tapos merong area na ganito, may naka-slope siya na unti-unti yung pag-angat niya. So this is primarily for people na gumagamit ng wheelchair para makasampa sila from the road to the sidewalk. So curb cuts ang tawag doon. Ngayon, yung curb cut effect, ang nangyayari kasi even people na hindi naman wheelchair users, nagbe-benefit din doon. Halimbawa, may dala kang isang nanay, may dalang stroller. So from the road to the sidewalk, ipupush niya lang doon sa curb cut. O kaya doon sa mga groceries, kapag nagpupush tayo ng cart papunta sa sasakyan, madali natin magagawa. Hindi natin kailangan buhatin yung cart papunta doon sa o kaya pababa doon sa road kasi nga merong curb cut. So it's intended for people who use wheelchairs, but we also benefit from it. So meron nga akong nakitang magandang quote.
When the walls of exclusion comes tumbling down, everybody benefits. Ayan. So kapag yung challenges ng small group of population, like people with disabilities are addressed, lahat tayo nakikinabang. Ayun. So why should we care about web accessibility? So maraming services ngayon nag-transition na online. So government services, yung mga businesses, marami na nagta-transition online. Even yung ng pagkain, di ba? Pag-order ng pagkain, pag-order ng groceries, pag-open ng mga bank accounts, lahat yan halos online na. So kung isa kang tao na merong disabilities na nag-prevent sa'yo para ma-access yung mga bagay na yun, mahirap, di ba? So imagine niyo na lang kapag nandun kayo sa situation na yan. So sabi nga ng UN, access to this information is a human right. Pero aside from this social responsibility, mga eme na ganyan, bakit ba bakit kailangan tayong may pakialam diyan as freelancers, as web content creators? Ano bang mapapala natin diyan? So why is it important to us, even for our clients na mga business owners? Ano bang mapapala nila diyan? Parang extra gastos lang 'yan. Sa part naman natin, extra work na sometimes hindi pa mare-reward, 'di ba? So bakit kailangan may pakialam tayo dito? So let's give some examples. Some reasons pala. So increased quality ng value, increased quality and value ng work natin. So itong web accessibility kasi, yung mga techniques niya, it's more about best practices at saka doing the right thing, the implementation properly. Lalo na sa kasi yung experience ko more on sa development. So yung best practices talaga, yung tsaka yung pag-implement ng yung simpleng paggamit lang ng HTML5 kung para saan talaga yung ginagamit na element for this specific na yung paggamit ng tamang HTML tag for this specific element. So it goes a long way. So kapag nagagawa natin yun properly, yung quality ng work natin tumataas din, and eventually yung value natin as a freelancer tumataas kasi maganda yung gawa natin. Hindi yung parang puro shortcut lang yung nabibigay nating deliverables. So better user experience ang isa pang reason kung bakit we should care about this. So product natin yan, dapat matutulungan yung ibang tao na gamitin to with minimal to no assistance. So yung accessibility kasi, it's essential to people with disabilities. Pero it's beneficial to everyone. So kagaya ng curve cut. So may curve cut effect itong web accessibility. So halimbawa yung mabilis na pag-load ng website, yung pag mag-sign up ka sa form, kumbaga alam mo agad yung information na ilalagay mo, hindi ka mahihirapang alalahanin kung ano yung ilalagay mo doon. So yung mga ganong experience, kapag streamlined yung checkout page ng e-commerce website mo, nakikita mo yung kumbaga meron kang overview agad dun sa magiging experience mo. Hindi ka manghula. Kung ano yung expectations mo na mangyayari is yun yung nangyayari dun sa website. So hindi ka na-take by surprise. So kapag ganun yung experience, yung mga tao mas nag-stick sila dun sa website. So kung e-commerce yan, 'di ba? Kung maganda yung experience ng mga tao dun sa website, babalik at babalik yan. Diyan sila bibili, diyan sila ulit bibili, diyan sila magre-refer ng mga friends nila. So pero kapag frustrating yung experience nila dun sa website mo, aalis yan, and baka i-bash ka pa niyan, 'di ba? Ma-post ka pa sa Facebook na yung website niyo ang pangit, ganito, ganyan. 'Di ba? Yung client mo pag nakita yon, ikaw yung sisisihin ngayon. Yan. So faster yung audience growth. So since
mas malawak yung yung audience na nare-reach mo with an accessible website, mas maganda rin yung yung growth ng audience mo. So kung yun nga with customer service or yung mga websites like e-commerce, so kung na-accommodate mo yung mga taong gumagamit ng assistive technologies and hindi mo sila ini-alienate, mas mabilis lumaki rin yung growth ng ng audience mo. Sa Pilipinas merong estimated 10 million people na may disabilities. Yan yung siguro mga registered. So hindi yan siguro considered yung mga elderlies or even yung mga na-discuss natin na merong temporary disabilities. Worldwide, mga nasa 1 billion yung estimated, mga 15% of the population natin worldwide merong some sort of disabilities. Pero yun nga, I personally think na the number is larger than that, kasi nga meron tayong mga hindi naman na-document and meron tayong mga temporary disabilities na nangyayari. Tapos as the population ages, nadadagdagan niya na nadadagdagan, di ba? Kasi yung ibang disabilities na nagkakaroon yung mga tao as we age. Ayan. Better SEO. So yung kapag maganda yung experience, di ba, ng mga tao, di ba, na-mention natin. Kapag maganda yung experience nila, they stick around, they buy from you, they read your articles. So yung mga ganong pangyayari, it contributes to better signals sa search engines na yung website mo, this is useful, this is what people are looking for. So nagiging maganda yung performance niya sa SEO. Tapos if you think about it, yung mga bots ng Google and other search engines, they're both deaf and blind. Hindi naman sila nagbabrowse ng website na tinitingnan yung ang ganda ng picture na to. Text-based din yung nila, yung pag-crawl nila. So yung mga pictures nyo, kung walang alt text yan, hindi rin maiintindihan ng mga bots kung ano yung nandun sa pictures nyo. Tapos kung yung structure ng HTML nyo, ng web page nyo, magulo, basically walang structure or terrible yung structure, hindi siya madaling maintindihan ng mga bots kung para saan ba tong website mo, para saan ba tong section na to. So kung maganda nga yung pagkakagawa mo sa website, gumagamit ka ng best practices, semantic HTML, well-organized yung mga headings mo, so mas madaling maintindihan ng search engines kung ano yung nilalaman ng websites. Ayan. Prevent legal problems. So isa to sa na-mention natin kanina na yung ibang bansa, for example sa US, marami dyan trigger happy na magsampa ng kaso kasi madaling magkaso sa kanila, tapos malaki yung nakukuha nila kapag nanalo sila doon, di ba? So dito sa over the past few years, naging parang money maker sa ibang tao sa US itong mga accessibility problems sa websites. So may mga businesses kasi, for example, isa sa mga landmark cases yung Domino's Pizza. Although hindi naman siya kumbaga ang nag-file ng case kasi is someone who is blind na hindi maka-order ng pizza dun sa website ng Domino's. So ang nangyari, kahit anong gawin niyang kumbaga gumagamit siya ng screen reader pero hindi pa rin siya maka-order. So kinasuhan niya ngayon yung Domino's, and after a few years ng trial, nanalo siya. So siya yung pinanigan ng court, kumbaga. So we don't want our clients to be subjected to those kinds of experience na makakasuhan sila or even mabigyan nga nung para mga demand letters. Kasi marami sa mga ganyang clients nagsisettle na lang rather than you drag it ng several years yung kaso. I-settle na lang. So bayaran mo na lang yung nagkaso sa'yo para matigil na. Pero kasi i-require ka pa rin ng judge na gawing accessible yung website mo. Ayusin mo yung mga problems dyan. So in the first place, dapat ayusin mo na lang para hindi ka na magkaroon ng problema. And that responsibility somehow falls into our hands kasi madalas kasi tayo yung nakakaalam supposedly niyan. Yung ibang clients kasi hindi rin nila alam yung
mga ganyang requirements pala sa websites na dapat pala accessible to. Sa US kasi yung may law sila doon na yung American Disabilities Act na this somehow becomes kind of a form of discrimination para sa kanila na lahat ng tao pwede mag-browse sa websites mo pero dahil lang sa gumagamit ako ng screen reader, hindi na ako maka-browse sa website mo, hindi na ako maka-avail ng service mo. So kapag may mga ganong klaseng scenario, it's considered as discrimination. Kasi merong mga isang group ng tao na alienate or hindi makagamit ng service mo because of their condition. So over time maraming tumataas yung number of cases every year na related sa web accessibility. And last year ang pinakamalaking percentage are related sa e-commerce websites. So yan, parang konting clue na yan kung anong niche yung maganda yung i-explore pagdating sa web accessibility. Kasi yung mga e-commerce websites, maraming madalas na na mga tao na gumagamit. And kapag merong accessibility problems, dun sila pwedeng matarget. Ayan. So you can use it as leverage din when you offer this kind of service. So next steps natin, malapit na tayong matapos. So next steps natin after nito, paano ba tayo mas mag-grow or paano natin cultivate yung yung knowledge and skills natin about web accessibility. So first and foremost, empathize with people with disability. Kasi 'di ba sabi ko, ito yung isa sa pinaka magandang way to start learning, to start incorporating web accessibility sa natin, sa core values natin talaga. Kasi kapag puro skills lang yung tiningnan natin, hindi masyadong nagmamatter yung yung minsan ginagawa mo na lang out of compliance, out of conformance na dapat ganito. Pero if we start na yung sa values natin talaga, nandun yung empathy for people with disabilities. Kahit anong guidelines pa yung lumabas, mas madali tayong maka-adapt. Kasi nga nasa puso na natin yung nasa puso, nasa isip na natin yung web accessibility. So in everything we do, web accessibility is always in consideration. Further education and certification in web accessibility. So kaya rin kami nag-hold ng mga ganito, webinars, and nag-share ng content para ma-further din yung education ng ibang freelancers. And meron din certification if you want. I'm actually interested na magpa-certify. So may iba-ibang klase ng certification yung web accessibility professionals. So kung halimbawa developer ka, merong certification for developers. Kung more on general practitioners ka, meron din ganon. Kung focus mo naman is on documents, like mga PDF files, so meron certification just for that. Parang hindi naman siya license. Kasi kahit ngayon naman wala akong certification, pero I can still work in this field. Pero it's more of credibility na rin as a professional. Mas maganda yung merong ganun. Learn the WCAG o the WCAG. So sabi ko nga kanina, medyo extensive list itong WCAG. We can actually set another webinar na related lang sa WCAG, pero we can schedule it some other time. Yan, pag-aralan natin itong WCAG. Ang latest version nito is 2.2. Ina-update din nila to. 2.2. Excuse me. Include web accessibility in your own workflow. Ayan. So, merong sobrang dadali na mga ways na para may apply mo agad sa workflow mo. So, halimbawa yung mga designers, so choose color combinations na maganda yung contrast. So, ganun pa lang na kapag start ka na paunti-unti. Hindi naman siya
super technical lahat ang gagawin mo. So even with those small things na pwede mong i-apply sa workflow mo, na-improve mo na yung yung quality ng work mo and yung output mo. Diba? Yan. Incorporate accessibility in your company policies and standard operating procedures. So kung part kayo ng agency o part kayo ng isang organization na merong diverse group of people sa audience, mas maganda kung yung accessibility naka-incorporate din sa policies nyo and sa mga SOPs, sa mga output na products. And educate other website and content creators about web accessibility. So yeah, kagaya nitong ginagawa namin. Hopefully ma-share nyo din sa iba na hindi naka-attend nitong talk natin, kung ano yung natutunan nyo, kung ano yung mga takeaways nyo. In fact, I would encourage you to post kung ano yung mga naging takeaway nyo para yung ibang interested, yung ibang makabasa maging interested din, hopefully, about web accessibility. And mas marami sa ating mga Filipinos yung makapag-incorporate nito sa workflow natin. Kasi it's beginning to be, kumbaga napapag-usapan na siya, English yan, no? Napapag-usapan na siya ng mga community sa US ng mga freelancers, ng mga clients. So kung tayo hindi nakakasabay dun sa ganun, pag sinabi lang make this accessible, hindi natin alam kung paano siya gawing accessible. Diba? Paano tayo makakasabay dun sa nagiging demands nila? So dapat tayong mga Pilipino, mga pabibo tayo, mga pabida tayo, dapat makasabay tayo kung ano yung mga nagiging demand ng international market. Ayun. So that ends our talk on introduction to web accessibility. So do you have any questions? Yan, marami na palang comments. Hindi ako na... Yan. If you have questions, pwede kayong mag-type sa chat o kaya mag-open ng mic. Stop ko na itong pag-share ko. Kung walang questions, pwede ako mag-play ng videos. Pero yeah, unahin natin kung meron kayong questions. Saan po kayo nagtatap ng people with disabilities to work with you sa paggawa ng accessible websites? Okay. Sa experience ko, from my own network na din, ang role kasi, bali yung naging project ko, ang na-hire ko someone na non-sighted na gumagamit ng screen reader. Kasi ang ginawa ko, so tapos na yung website, I tried to make it as accessible as possible. Ang naging role ngayon nung hinire ko is i-test niya, kumbaga usability and accessibility na rin. Kung sa mga screen reader users ba is okay na yung experience nila dun sa website. Kumbaga naiintindihan ba nila? Hindi ba sila nahihirapang hanapin yung specific information? So ganun yung naging role nila, yung ginawa nila. So yun, actually nag-post lang ako sa Facebook ata noon, or parang nag-post siya and nakita ko na bulag siya and gumagamit siya ng screen reader. So tinap ko siya dun sa para makasama ko dun sa isang project na yun. Merong ibang community sa US, like merong school doon na na may ganito talaga siya, parang agency kumbaga. Parang agency na kapag kailangan mo ng mga mag-audit or magte-test ng website mo, so kukontak mo lang sila. I forgot. Pwede kong i-share na lang siguro sa group. Hanapin ko ulit yung information na yun. So usually mga screen reader users din doon. Ang maganda kasi sa screen reader at saka sa keyboard, kapag tinest mo yung website mo against the using keyboard and screen reader, maraming assistive technologies na yung nako-cover niya. Kumbaga kasi kapag
halimbawa, nag-browse ka using keyboard and okay naman. Yung ibang technologies like yung sip and puff, yung nakaka-detect ng cheek movement, yung mga joystick, same logic lang din kasi yung ginagamit nila. So kahit wala ka ng mga ganong klaseng devices and technologies, nakaka-test ka pa rin ng ng kung paano sila magpo-function, kung magagamit ba sila properly. Ayun. Ayan, may mga shinare si Kat na mga organizations and links kung na pwede niyong i-contact. Yung sa pala, yung sa na-share mo sa akin na yung sa BNILD, ito na ba yung Deaf Blind Support Philippines? Hindi, iba pa yun. So, yung sa BNILD, school sila. School siya. So BNILD, they have this deaf education. So they have students who are deaf and meron silang sariling courses, and then they also offer sign language lessons for those who are interested to learn. So as per experience, yung naging teacher kasi namin doon, very open, and pati yung mga naging parang partner or buddy, deaf buddy namin doon, very open naman in helping. So maybe you can contact them. So you can find them sa sa Facebook. Yan. Yeah, thank you. I was thinking po if meron ding community sa Pinas na pwedeng itap for this. Ayan, ganun, opportunity rin for local PWDs. Yeah, maganda sana. So hopefully, itong community natin mag-grow enough na magkaroon tayo ng ganong sub-community na pwede nating mabigyan ng work, matap for our own projects din. Ayan. Ayan nga, ito pala, hindi ko nabasa. Maybe itong web accessibility page mismo pag nag-grow. Yep. Ayan, maganda yung vision na yan. Ayan. Any other questions? Meron ba kayong cheat sheet for web accessibility or parang checklist? Yes, yung WCAG, yun. Grabe. Sobrang yan. Pero meron namang may mga versions yung yung WCAG na yon na parang checklist na lang talaga. So simplified version yun nung guidelines talaga. Yeah. So yeah, it's we can consider that na next na natin yung next topic natin yun. Yeah. Thanks Rian for sharing. Yeah. So kung walang ibang questions, I'll play a couple of videos para mas maano din natin makarelate tayo or maintindihan natin yung yung mga gumagamit nitong mga assistive technologies. Sige. Share. Here's another example of how improving for accessibility is good for everyone and benefits your organization. Now remember earlier in the course, I mentioned that you can explore a web page by links using a screen reader. So let's say a friend has given me a referral code for mobile service for the time I'm in Africa. Now let's take a look at this first page. She said it was about the 4th or 5th link down the page. Link click here, link click here, link click here, link click here, link click here. All right, so that's 5 links, and it's not very helpful when they're all called click here. Now let's take a look at this page after it's been improved. Link Africa coverage map, link Antarctica coverage map, link sign up for the basic plan, link sign up for the unlimited plan, link sign up for the friends and family plan, link get the 10% referral discount. Ah, there it is. Get the 10% referral discount. Again, with good link text, you have better usability, better accessibility, better customer service, and marketing for your organization. Yeah. So may isa pa siguro. I actually have like a few videos, pero I'll see if pwede nating ma-post dun sa group kasi hindi ko naman materials to.
hiniram ko lang dun sa course na na-mention ko kanina. Ito. May iksi lang naman siya, mga at most 3 minutes lang. My name is Juan Olarte. I'm a low vision user, and today I'm going to show you how I use screen magnification to navigate the web. Usually, I use ZoomText. ZoomText is a program that allows me to magnify portions of the screen. My settings for ZoomText usually go from 2.5 to 3.5 depending on the monitor size. With ZoomText, I can navigate from left to right and top to bottom using the mouse. That way, I'm going to be able to see all the portions of the screen. Today, I will show you how I navigate web content using ZoomText. This will include basic navigation, how to locate things on screen, challenges with tooltips, updating content, and the benefits of responsive websites. I have my ZoomText magnification set to 2.5, and the mouse is a default yellow cursor. A key thing for a screen magnification user is knowing where you are in the screen. Usually, when I first visit a website, I navigate the screen from left to right and top to bottom. However, I don't always go all the way to the right. Most often, I stop in the middle of the screen and navigate down, and the most right of the screen gets neglected. That's why prioritizing content is very important for me, as it is very easy to lose yourself when the website is very busy. Having key content related to my task at the top of the page is important. So for example, I would expect the website login to be placed at the top of the page. Placing it where I'm not expecting it to be will make it more difficult for me to find it. When content is magnified, it results in more scrolling. This can be tiring as it means more mouse usage. Pages full of text mean that I'm constantly scrolling left to right to read the content. Responsive websites are a great workaround for this. If I can resize the window and content reflows into a single column, it becomes much easier to read. One common issue for me is when a notification appears outside of my window view and I have to spend time looking for it. An example of this may be on a search results page with filters. On this website, there are flights shown as main content. On the left-hand column, there are filters to refine my search. If I select some options, content updates in the main column, but I'm not aware. I will normally expect a submit button to trigger this action. Another problem is tooltips that have important information. Information disappears as the mouse goes out of the target area. Finally, here are the 3 key takeaways. Number 1. Ensure on-screen changes are obvious to screen magnification users. Number 2. Ensure key content is not contained within hover states or tooltips. And number 3. Ensure priority content is positioned consistently and where people expect to find it. Hi, my name is... Yeah. Ayan. So, mas na natin yung perspective ng someone na gumagamit ng assistive technology like screen magnification. Nabigyan tayo ng tips kung ano yung mga dapat i-consider natin kapag nagde-design and nagde-develop ng website. So, yun nga, isa sa mga na-mention niya yung being predictable. Like, normally, ine-expect natin na yung navigation nasa upper right side, yung login nandun sa upper right side. So, yun yung normally ine-expect ng mga tao. And if nilagay mo na yung login nilagay mo sa lower left side sa footer part, tapos wala dun sa normal place na ine-expect nila kung nasaan yun. Kumbaga parang nakaka-frustrate ng konti yung kapag umasa ka tapos wala pala. Ayun, yung ganang mga padali. So, dapat tayo medyo predictable. Huwag tayong masyadong tawag dito, yung sobrang out of this world ng mga ideas natin. Although maganda yan being creatives, pero with regard to websites and web accessibility, dapat we have to be
as predictable as possible para yung mga tao na kailangan ng mga ganong accommodations. Hindi nila kailangan ng sobrang laking adjustment para lang magamit nila yung website. Ayan. Since 4:30 na, we can probably accommodate one more question if there's anything else na gusto kayong itanong. Okay, if not, may konting announcements lang si Kat. Ayan. Okay. Hello ulit. Ayan. So, konting announcements lang, guys. Please join our Facebook group. Ayan. So, you can scan the code or just type in yan sa webaccessibility.ph/community because we will be having monthly, yes, kaya ba natin? Monthly live webinars, talks, and workshops about web accessibility. So it will revolve around development, design, pwede din UX, even for managers and stakeholders. Yeah, we can share things about that. And then aside from live siguro tayo ng nakapag-invite din siguro tayo ng guests like yes. actual screen reader users, people with disabilities para mas maano natin yung perspective nila, malaman din natin kung ano yung mga common challenges nila when browsing website. So yung kumbaga actual experience to, hindi yung mga kagaya ng sinabi ko lang kanina. Yeah. Right, yan. Tapos, aside from those, we will be also posting mga tips, guides, and other content pa. So, like yung if you are already a member, kung makikita nyo doon may share si Gerson about yung visual challenges, hindi lang siya about being totally blind. May video doon, very insightful siya for me. And then we will also be posting a recording of this webinar in our Facebook group, hopefully with captions, no, Gerson? Yeah. Hopefully with captions para accessible. And yeah, so yeah, please join our Facebook group. Another announcement is that, ayan, you can actually suggest topics for our next webinar or talk. Yeah. So we are now giving you the power to suggest or vote for the topics that you want to discuss next time. Again, you can scan the code on the screen or go to this website, webaccessibility.ph/topics. Okay na ba? And then lastly, wait lang, may isa pa ba akong screen? Lastly, ayan, so please answer our surveys. This will help us know kung nakatulong ba kami sa inyo. And this will help us also improve our next talks, our next workshops, etc. Ayan. I can send the link sa chat or yeah. Let me send you the link sa chat. Yeah, so those are my announcements. Stop share ko muna para mabigay ko yung links. Give me a sec.